Punta po tayo sa Jeremiah 29:11. Sabi po dito, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Then you will call me, then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Basahin po natin sa RTPV. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukhasang punong-puno ng pag-asa. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit, at dadalangin sa akin, at diringgin ko naman kayo. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Pagpalain po ang Lord God, Lord, we humble ourselves before you once again, O God. Lord, binibigay po namin ang aming buong puso sa inyo, Lord God. Inaalay po namin ang aming buhay sa inyo, Lord God. Kaya Lord, sa oras na ito, Panginoon, tulungan mo kami na makinig na naayon sa iyong salita. Tulungan mo kami, Lord, na matanggap, ma-apply namin ang iyong salita, Lord God, habang kami nabubuhay. Maraming salamat po sa magandang balita na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon, dahil nananampalataya po ako, Panginoon, na ito'y titimo at sasagana sa aming buhay, Lord God. Kami ay lalago sa aming mga pananampalataya, Lord God. Maraming salamat po. Kayo po'y manguna at mangusap sa buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayun po, Jeremiah 29:11. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Amen po. Ito'y it, ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Napakaganda po ng kalooban ng Diyos para sa ating lahat. Kung ito ay aalamin lang natin at tanggapin ng buong puso. Jeremiah 33:3. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. At ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Di ba po nakakaiyak po yung kalooban ng Panginoon? Jeremiah 29:12. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin, at diringgin ko naman kayo. Si Lord po ay hindi po siya nagbabago at siya ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Kaya seek Him with all your heart. Just wait and believe on Him. He is in control. You don't need to panic or you don't need to be troubled. It says in John 14:1, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Gusto ni Lord pagkatiwalain natin siya. Tama po ba? May balisa ba sa pananampalataya? Ang pagkabalisa ay hindi galing kay Lord. Kaya tayo ay magpakatatag. Tanggapin natin ang kalooban ng Diyos. Amen po. Hebrew 10:23. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa, sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. Amen. Purihin ng Diyos. If you seek the Lord with all your heart, you will find Him. So let's seek Jesus more, more, and more. Let's say yes and amen. Jeremiah 29:13. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. If you seek the Lord wholeheartedly, you will receive answered prayers and instructions. Di ba po napakabuti po ng Panginoon sa ating mga buhay? Kaya magkaroon po tayo ng may pusong tapat at matibay na pananampalataya sa ating Diyos. Hebrew 10:22.
Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Amen. Sabihin natin, I receive pusong tapat at matibay na pananampalataya. Ayun Ate po, Hebrew Rons, 11. excuse po. Paki-open po ng camera, please. Sorry, medyo, Okay lang sorry po po. yun. Yeah, medyo kinakabahan lang po kasi. Okay po. Ayun po. Ah, Thank you po. okay. Ah, ayun po. Hebrew 11:6. Kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyang kaluguran, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Amen po. Napakahalaga po ng ating pananampalataya natin sa Diyos. Dahil Hebrew 11:1, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Paano mo matatanggap ang kalooban ng Diyos kung hindi ka nananampalataya sa Kanya ng buong puso? Kung nagdadalawang isip ka or pabago-bago ang isip mo, paano ipapakita ni Lord sa'yo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman? Mahalaga po na lumalago po tayo sa ating pananampalataya. Heart check lang po. Ayun, lagi po natin ipasiyasat sa Diyos ang ating mga puso. Kung ikaw ba ay lumalago pa rin sa iyong pananampalataya o hindi mo napapansin na nanalamig ka na pala dahil sa mga sunod-sunod na problema, huwag nawa. Huwag natin hayaan na tayo ay manlamig sa harap ng Diyos. Yun po, reminders lang po sa atin about sa pagsubok at sunod-sunod na problema kinakaharap. Tayo po ay magalak sa ating pagsubok. James 1:2. Thank you, Jesus. Yan. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Kahit masakit, kahit sobrang hirap, tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Amen po. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamagitan ng mga pagsubok. Amen po. Magkaroon ng kaginhawaan ng iyong puso ngayon. Huwag na po nating pahirapan ang sarili pagkat may Diyos tayo na buhay at tapat sa kanyang pag-ibig para sa atin. Verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Amen. Sabihin mo sa iyong sarili, magalak ka at magpakatatag. Punta po tayo sa 1 Corinthians 10:13. Thank you. Ayan. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Sapat po yung grace ni Lord na binibigay sa atin araw-araw. Di ba po, purihin ng Diyos? Hindi kanya pababayaan, ni iiwan man. Kaya magpakatatag tayo at lakasan natin ang ating loob, huwag mapanghinaan ng loob dahil sa pagsubok. Punta po tayo sa Deuteronomy 31:8. Ah, Ayan. Si Yahweh ang mangunguna sa iyo. Sasamahan ka niya, hindi ka niya bibiguin o pababayaan man. Kaya huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Amen po. Ayun, magko-communion na po tayo. Ah,
Punta po tayo sa 1 Corinthians 11:26. Bigyan ko lang po to ng kahalagahan po, yung about sa pagko-communion po. Hindi po siya basta-basta. Holy po yung pagko-communion kasi nakikipag-isa po tayo ulit kay Lord. Kaya di ba po, as often as you drink, na iaalala po natin ng Panginoon. Yun, lagi po natin ipasiyasat ang ating mga puso. Kaya ayan, basahin ko lang po yung 1 Corinthians 11:26. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyong ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at masasakitin ng marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. 31, kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hatulan ng Panginoon. So mahalaga po yung pagsisiyasat, yung pagpapakumbaba sa ating Panginoon. Lagi, every now and then po yun. Kaya let's commune with the Lord sincerely po.